John chapter 14 verse 6. Ito po ang salita ng Panginoon sa salin ng ang Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Solus Christus. Okay, Kristo lamang. Gaya po ng aking nabanggit, mga minamahal, na sa pagpapatuloy po tayo ng ating serye ng pag-aaral sa 5 solas of the Reformation. At gaya po ng alam ninyo na nabanggit na natin kanina, pansamantala po nating tinitigil yung ating series on the Gospel of John para bigyang daan yung pag-aaral po na ito. Mahalagang pag-aaral po na to on the 5 solas of the Reformation. At sa tingin ko po, mga kapatid, ito po ay napapanahon na pag-aaral na sariwain po natin ang napakahalagang mga aral at doktrinang ito na ipinagdiriwang po ngayon ng maraming mga protestante na tinatawag po na Reformation Month. At napapasin ko rin po kasi, mga kapatid, na nararami rin po ang mga bago nating nagiging members ng church. Unfortunately, hindi po natin sila kasama ngayon. At maraming pong mga bagong dumadalo sa ating iglesia na hindi marahil na aalala, hindi pa naririnig sa mga nakaraan nating pag-aaral kung ano po ba ang 5 solas ng reformasyon. At nung nakaraang linggo po, ipinangaral po sa atin ni Deacon Kimpi ang unang sola sa 5 solas ng reformasyon. Naalala niyo po ba kung ano po yung unang sola na pinag-aralan po natin last time because I was not here? Yung sola scriptura or scripture alone, o sa salit po ng Tagalog ay salita ng Diyos lamang. So dito po natutunan natin na wala na pong ibang mataas na authority, wala na pong ibang mataas na otoridad na kinikilala ang mga Christians maliban po sa Bible. There is no higher authority than the Bible. The Bible is our basis for our faith and practice. Ang pangunahin nating batayan sa ating paniniwala, what we believe, at sa ating buhay, how do we live, is the Scripture alone. Kaya naman po, kapag nagturo sa atin, may nagturo sa atin ng ibang gospel, ibang ebanghelyo, na hindi nakaayon, hindi nakabatay sa sinasabi ng Biblia, dapat po nating itong i-reject. Dapat po natin itong itakwil at hindi po paniwalaan, gaya ng nadiin na po sa inyo ng ating kapatid na si Kimpi last Sunday from Galatians chapter 1 verses 6 to 9. So sa pangangaral naman po natin ngayon, gusto po nating talakayin ang isa pa po sa 5 solas ng reformasyon, namely, yung tinatawag sa Latin na Solus Christus. Ang Solus Christus po ay galing sa Latin phrase na ang ibig sabihin po sa wikang Ingles ay in Christ alone. O sa Tagalog po or Filipino, kay Kristo lamang. Ito po ay ang tugon ng mga protestante sa mga Katoliko noong 16th century sa kanilang maling katuruan na ayon sa kanila meron pa daw pong ibang mga pamamaraan upang ang tao ay makatanggap po ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at makapasok sa kaharian ng Diyos. Para po sa mga Catholics noong araw at maging sa panahon pa rin po natin ngayon, hindi naman po nagbabago ang kanilang mga doktrina, hindi sapat po si Kristo bilang kabayaran upang tayo po ay mapatawad at malinis sa atin pong mga kasalanan. Hindi sapat si Kristo upang tayo ay magkaroon ng access sa Ama. For the Catholics, Christ is not enough. Christ is not enough. Kailangan pa po tayong magkumpisal sa pare. Dumalo sa mga misa o mga mass. Bumili ng mga ibinebenta nilang indulgences. O kaya naman po ay sundin yung 7 sakramento ng simbahang Katolika or the 7 sacraments of the Roman Catholic Church. Kapag daw po nagawa natin ang lahat ng mga ito ayon sa kanila, makakamtan daw po natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at makakapasok daw po tayo ayon sa kanila
sa kaharian ng langit. For the Catholics, we have to do all of these things, no? Sacraments, attend their masses, and do good works, no? For them, they believe in Christ plus theology, for their salvation. So tutol po dito ang gaya nating mga Protestante. We reject the teachings of the Roman Catholic Church. Para sa atin, hindi natin kailangan dumaan sa pari at kung kani-kaninong santo para pakinggan po tayo ng Diyos. We don't need a priest, a human priest. We don't need to pray to the saints for the Father to hear us. Hindi natin kailangan gawin ang mga sacraments ng simbahan na pawang inimbento lamang po ng tao para makapasok sa kaharian ng langit. Para sa atin, si Kristo lamang ang paraan. For us Christians, Christ is the only way. Si Kristo lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Christ alone is the way, the truth, and the life. Si Kristo lamang, Christ alone, solus Christus. Maganda po yung paliwanag dito ni James Montgomery Boyce tungkol sa solus Christus. Ang sabi po niya, I just translated this in Filipino, and I quote, "Noong panahon ng Middle Ages, nagsalita naman ang church tungkol kay Kristo. Ang isang church na mabibigong gawin yun ay hindi maaaring tawaging Christian. Pero ang church noong panahong yun ay nagdagdag ng maraming mga human achievements sa ginawa ni Kristo." So this is what I was talking about earlier. The church during the Middle Ages, during that time, added to Christ for their salvation. For them, Christ is not enough. So dahil doon, let me continue, hindi na maaaring masabi na ang kaligtasan ay talagang dahil kay Kristo at sa paghahandog ng kanyang sarili sa krus. So because they believe that Christ is not enough, they added some works, they added some sacraments to Christ, and because of that, they cannot say that Christ is enough for their salvation or solus Christus. Ito ayon sa mga pagsusuri ng mga reformers, ang nangigibabaw sa lahat ng mga maling katuruan o what we call heresies na ang kaligtasan ay gawa nga ng Diyos pero kailangan dagdagan ng sarili nating katwiran. Ang Reformation motto na solus Christus ay binuo para ibasura ang pagkakamaling ito. The doctrine of solus Christus is designed to reject this heresy, to reject this Christ plus doctrine. Sinasang-ayunan nito ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin ayon sa nangyari sa kasaysayan. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at pagkahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin o yung tinatawag na substitutionary atonement ang sapat para maituring tayo na matuwid sa harap ng Diyos, o what we call justification. So Christ, the solus Christus teaching teaches that that Christ is the only way for us to be justified in the sight of the Holy God. At anumang gospel, whatever gospel, quote unquote, na hindi kinikilala o itinatanggi ang katotohanan ng iyon ay isang false gospel na hindi makapagliligtas ng sino man. If you hear a gospel that teaches that there is another way aside from Christ, that is not the gospel of Jesus Christ. That is not the gospel of the Bible, and because of that, we should not believe that false gospel. So mga kapatid, ito po ang kahulugan. This is the meaning of solus Christus na pinag-aaralan po natin ngayon. Ito po ang makikita nating katotohanan sa ilang talata o isang talata po, no, na pinag-aaralan po natin in just this one verse. We will be able to prove that solus Christus is the true teaching of the Bible.
Ang John chapter 14 verse 6 ay sagot po ng ating Panginoong Hesukristo sa tanong po ni Tomas kung paano ba makakapunta sa Ama. Ang tanong po niya sa John chapter 14 verse 5, if you will just go up in verse 5, Thomas is asking Jesus a very important question. And his question is like this. It says, verse 5, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Ang tanong po na ito ay bunsod ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay aalis patungo sa Ama kung saan ipaghahanda daw po niya doon ang kanyang mga alagad ng matitirhan. Yan yung makikita nyo in verses 1 to 4. At napakasimple po. The answer of Jesus is very simple but at the same time is very malalim, what we call malalim, Brother Matthew, in depth in meaning, simple but depth, This is the answer of Jesus to Thomas in John chapter 14 verse 6. Ang sabi niya doon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sagot pong ito ng ating Panginoong Hesus, makikita natin ang tatlong pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesukristo. Three identities of Jesus Christ in this particular verse. That Jesus Christ is the way, He is the truth, and the life. Ang pagiging daan, katotohanan, at ang buhay. Tatlong mga pagkakakilanlan na pinapaniwalaan po nating si Jesus lamang po ang nagtataglay. Tatlong pagkakakilanlan na pinapaniwalaan po nating sapat sa lahat ng pangangailangan ng tao sa buhay. Kaya naman po ang main argument ng atin pong pangangaral sa umaga pong ito yung gusto kong mauwi ninyo't matandaan sa inyong pakikinig, ay ito, si Jesus lamang ang sapat sa lahat ng pangangailangan ng tao. Si Jesus lamang ang sapat sa lahat ng pangangailangan ng tao. Jesus is enough for all the needs or to attend the needs of every needs of human being. So makikita po natin iyan sa tatlong pagkakakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa talata na siyang magiging mga pangunahing nating punto or points sa pag-aaral po na ito. So number 1, si Jesus ang daan. Jesus Christ is the way. Second, si Jesus ang katotohanan. Jesus is the truth. And then thirdly, or lastly, si Jesus ang buhay. Jesus is life or the life. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Let's study this one by one. First, si Jesus ang daan. Jesus is the way. And please note, yung sinabi ni Jesus sa verse 6. Ang sabi po niya, ako ang daan. I am the way. Daan po papunta saan? Way to where? The question, Makikita din po natin yung sagot sa context, Doon, in fact, doon po mismo sa talata, ang sabi doon, sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, saang daan? Papunta sa Ama, sabi ng talata. Saan po naroroon ang Ama? Sa context, in verse 2, ang sabi doon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So, pupunta si Kristo ang daan, papunta sa bahay ng Ama. So, the question is, saan yung bahay ng Ama? Psalm 115 verse 3, sinabi po doon, awit 115 verse 3, na ang lugar kung nasaan naroroon ang Ama ay ang langit. Ang sabi po dito, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So sa makatuwid, sinasabi dito ni Jesus na walang sino man, gaano ka man palasimba, gaano man kagaling kang makisama, gaano ka man kabait na magulang, anak o kaibigan, kahit gaano ka karaming nagawang kawang gawa. Now, whoever you are,
Whoever, whatever, or however you think you are good, or kahit ano ang pagkakakilala mo sa iyong sarili, walang sino man, there is no one na makakarating sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus. No? No matter who you are, you cannot go to heaven except through our Lord Jesus Christ. One way lang ang daan patungong langit. There is only one way. That's why our the illustration that you can see in the screen is one way. There is only one way patungong langit. At ang pangalan ng daang iyon, the name of that way is not good works. It is not religion or sacraments. It is not Mary or any saints of the Roman Catholics. Ang pangalan ng daang iyon, the name of that way is Jesus Christ. Wala na pong iba. Ganyan din pong mababasa natin na turo sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Like for example, in 1 Timothy chapter 2 verse 5, and I quote, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ilan daw po ang daan, mga kapatid at mga minamahal? Are you with me? Ilan daw po ang daan? Isa na tagapamagitan at isa na taong tagapamagitan at yan po ay si Hesus Kristo. Not Virgin Mary, hindi ang sino-sinong santo, hindi ang misa o ng mga pari, si Kristo lang ang daan. Again, solus Christus, si Kristo lamang. Ganyan din po makikita natin sa pangangaral ni Apostol Pedro sa Gawa, Kabanatang 4, mga 10, verses 10 to 12, Acts chapter 4, verses 10 to 12, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos, na magmuli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil niyaong mga nagtayo ng bahay na maging pangulo at panulok. Watch verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Allah cannot save you. Confucius cannot save you. Only Jesus Christ can save you. So dito, napakaliwanag pa sa sikat ng araw na kahit po ang bulag ay makikita na si Jesus lamang talaga ang daan patungong langit. It is very clear. Even blind can see that Jesus Christ is the only way to heaven. Ang pananampalataya lamang sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At ang pananampalataya sa pagkabuhay niyang muli bilang patunay sa katagumpayan ng Kanyang ginawang sakripisyo ang tanging paraan upang tayo po ay magkaroon ng magandang relasyon sa Ama at makapasok sa kaharian ng langit. And I hope, especially if you are a member of this church, I hope that you are settled. That is clear to you. And if you are not yet saved, it must be clear to you that you cannot go to heaven. Hindi ka pupunta sa langit apart from Jesus Christ, apart from faith in Him. So sa ganitong paraan po, nagaganap kay Kristo ang trabaho o opisina ng pagiging pari sa lumang tipan. In this way, Jesus Christ is fulfilling the shadow of being a priest in the Old Testament. Maalala po natin sa lumang tipan, hindi po lahat ng Israelita ay nakakapasok sa presensya ng templo. Are you familiar with your Old Testament? No? Not all Israelites can enter the temple. So, ito po ay magagawa lamang ng mga pari mula sa lahi ni Levi in Leviticus chapter 16. So, kapag po may umembento ang tao ng ibang paraan upang makapasok sa presensya ng Diyos, ano po nangyayari sa kanila sa Old Testament? If they invent another way for them to be able to enter
to the presence of God, God killed them. Pinapatay sila, tinutupok sila ng Diyos. Gaya ng mababasa po natin sa buhay ni Nadab and Abihu in Leviticus chapter 10, kung saan nagpalabas po sila ng strange fire, ng usok, and God killed them because of what they did. They invented another way to enter the presence of God. So ganyan din po ang tinuturo ng mga talata na pinag-aaralan po natin sa panahon ngayon. Ang mga taong susubok makapasok sa kaharian ng langit sa ibang paraan, maliban sa pagsampalataya sa pari at sakripisyo ng Diyos na si Jesus, ay mamamatay at itatapon sa walang hanggang apoy ng impyerno. If you will try to go to heaven with some other means, aside from Jesus Christ, our priest and sacrifice, God will punish you in hell. Yan po ay sapagkat si Kristo lamang po talaga ang daan. Ilan ulit ang daan, mga kapatid? Isa lamang ang daan, si Kristo lamang. Solus Christus, in Christ alone. Alam niyo po, mga kapatid, mahalagang maipailala po iyan, ang katotohanan iyan, kahit sa atin pong mga mananampalataya na sapagkat madalas po nakakalimot po tayo. We have a tendency to forget even we are already saved. Kapag tayo po ay nagkakasala, nagkukulang po tayo sa Diyos, halimbawa, sinusubukan po natin na bumawi at mag-gain ulit yung favor ni God sa atin through our works. Do you experience that? There are times sa buhay natin that we sin, we fall short, and then we try to gain God's favor by doing good things. But that's not the teaching of the Bible. That's not the principle of Solus Christus. Tinuturo po nito na sapat. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sapat ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi lamang tayo para makapasok sa kaharian ng langit, kundi upang palaging makapasok sa trono ng kanyang biyaya. Gaano man po tayo ka-messy, gaano man tayo karumi, gaano man karami ang nagawa nating pagkukulang at pagkakasala, maaari po tayong lumapit with humble confidence to the throne of grace, not because of our good works, but because of what Christ has done for our sins. Sabi nga ng isang hymno, nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me Savior, or I die. That's the hymn of every Christian na naririto. No confidence in anything but in Jesus Christ alone. Solus Christus. Pangalawa pong katotohanan po na makikita natin sa talata tungkol sa pagkakakilanlan ni Jesus, ayon mismo sa kanyang kapahayagan, ay si Jesus ang katotohanan. Jesus is the truth. That's our second point. Please note again, yung sabi ni Jesus, let's go back to John chapter 14 verse 6. Sa talata pong ating pinag-aaralan, sabi niya doon, ako ang daan at ang katotohanan. I am the way, but not only that, I am also the truth. Please note, hindi lang yung sinabi na ako ay totoo. He did not say, I am true, as if siya lang ay nagsasabi ng totoo, as if he's just telling the truth. Sinabi niya, ako ang daan. I am the truth. Meaning, sinasabi niya dito na siya ang source ng truth. Sabi nga ni John Piper, and I quote, he is the first, final, ultimate, decisive, absolutely true, and reliable word. Siya po ang Logos, ang salita ng Ama, ang huling revelasyon ng Diyos ayon sa Hebrews chapter 1 verse 1, like what we have read earlier. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ni Jesus as authoritative, final, and truthful. Yan yung dahilan, mga kapatid, kung bakit dapat mong paniwalaan ng buo yung sinasabi niya na siya lamang ang daang patungong langit sapagkat hindi siya nagsisinungaling.
Siya po ang katotohanan. Kung si pastor lang ang nagsabi na si Jesus Christ lang ang daan, naku, huwag kang maniwala. Pero si Jesus Christ mismo ang nagsabi na siya lamang ang daan patungong langit. And he never lies because He is the truth. Ang pagiging daan naman po ni Jesus ay nagfulfill ng kanyang pagiging pari. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang pagiging katotohanan naman ni Jesus ang nagfulfill ng kanyang pagiging propeta. If Jesus as the way fulfills being a prophet, Jesus as the truth fulfills the Old Testament teaching of being a priest. Ang pangunahing trabaho po ng propeta, being a prophet, nagkabaliktad. Ang pangunahing trabaho po ng propeta sa lumang tipan ay ipahayag po ang kalooban ng mensahe. That's the main job of the prophet in the Old Testament, right? To reveal the will of God, to reveal the judgment of God. Kaya madalas niyo pong maririnig sa simula ng pangangaral ng mga propeta during the Old Testament yung "Thus saith the Lord", o ganito ang sabi ng Panginoon. Si Jesus po, mga kapatid, ay hindi lamang po isang propeta. He is not just a prophet. He is the prophet. Siya ang propeta. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po siya isa sa mga propeta lang ng Diyos as if magkakapantay lang sila. Siya ang tunay, siya ang pinaka-best. In fact, He is the final prophet ng Diyos. Hindi lang po siya nagsasalita ng mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan. He is not just delivering the words of the Lord. He is the word of the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. Hindi lang po totoo ang kanya sinasabi. Siya mismo ang definition ng katotohanan. What a refreshing truth, mga kapatid. Sa mundo po na punong-puno ng kasinungalingan at lies. What a refreshing truth to know that there is only one that tells the truth, the ultimate truth. Sa mundo po na punong-puno ng mga fake news, sa mundo na punong-puno ng mga invento ng AI, di ba sa panahon natin ngayon, hindi mo na ma-recognize kung ano yung totoo sa hindi. Napakagaling nung AI, minsan kala nung tao kaakbay niya yung artista, pero o kaya kakapi niya si Diskaya, kung kilala niyo yun. Hindi mo na alam kung ano yung totoo because of the AI. Sa mundo po na napakaraming fake friends, peking kaibigan, o sa mundo na napakaraming manloloko o two-timer, sabi niya, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang number 1. Yung pala, mayroon pa siyang number 2, number 3, number 32. Unfaithful. World of unfaithfulness. World of lies. What a refreshing truth to know na mayroong isang nananatiling totoo at hindi kailanman magsisinungaling. And His name is Jesus Christ. He is the truth. Mga kapatid, hindi lahat ng nasa internet or Facebook ay totoo. Minsan natatawa ako pag kami mga members na nagkikwento sa akin, "Pastor, tingnan mo to, lahat ng bahay nasunog sa paligid, yung isang bahay lang ang nananatiling hindi." Ako kapatid, AI yan. Marami na pong ganyang mga maling lumalabas sa internet. Hindi lahat na nagsasabing mahal kayo ay totoong mahal kayo. Minsan may kailangan lang siya sa inyo. Minsan nakakatakot ng sumagot sa mga nangangamusta sa Facebook, yung tipong matagal kayong hindi nagkita, tapos, "Pastor, kamusta?" Alam na this. Hindi lahat na nagpapakita ng concern ay totoong concern sa inyo. Minsan, may kailangan lang. Pero mga kapatid at mga minamahal, kapag si Jesus ang nagsabi, itaya mo na pati pato mo. Kasi totoo yun. He never lies. Sapagkat hindi nagsisinungaling si Jesus, siya ang katotohanan, siya ang dakilang propeta ng Diyos. Mga kapatid, wag po kayo maniwala sa mga kasinungalingan ng sanlibutan at dyablo na nagsasabi
na mayroon pang ibang paraan para mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan, na mayroon pang ibang paraan para makapasok tayo sa kaharian ng langit, na may iba pang paraan para maging tunay kang masaya at magbigay ng meaning at ng buhay sa buhay mo, ng purpose sa buhay mo, like career, boyfriend, girlfriend, or money. Let's just listen to Jesus Christ, the truth. Siya lamang ang nagsasabi ng katotohanan. Siya lamang ang tunay na makapagdadala sa iyo sa langit. Siya lamang ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng hindi natatapos na kaligayahan. Only Jesus Christ can satisfy the longing of your heart. Sa Kanya lamang po tayo maniwala. Siya lamang po ang katotohanan. He is the only truth. Solus Christus. Lastly, na katotohanan, panghuling katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus, na sinabi po niya sa talata, ay si Hesus ang buhay. Jesus Christ is the life. That's our last point. Now, let's go back to our text, John 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Si Hesus ang buhay. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid at mga minamahal? Ibig sabihin po nito, mga kapatid, si Jesus ang source ng buhay. No, siya po ang lumikha at nagbibigay ng buhay sa lahat ng nabubuhay sa sanlibutan. It is clear in John chapter 1 verse 3. Di po ba pinag-aralan na po natin yan in our series on the Gospel of John. Maliban po sa pagiging manlikha and the sustainer of everything, siya din po ang buhay in a sense na siya po ang pinagmumulan ng eternal life. He is the source of eternal life. Yung buhay na walang hanggan sa contrast in John chapter 3 verse 36 ay contrast ng pagkawala o pagkadanas ng puot ng Diyos at hatol ng Diyos sa lugar ng impyerno. So that's the contrast of it. In other words, si Jesus lamang po ang may kakayanang ialis tayo mula sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno at dalhin tayo sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Kamukha po ng kanina pa nating idinidiin. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang po pagkakaroon ng only life. Minsan, nagkakaroon tayo ng misconception. Eternal life is like having an only life. You will never die. That's a curse if that's the only meaning of eternal life. Si Jesus po, ang buhay, sapagkat siya lamang po, ibig sabihin, ang makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Marami pong tao, mga minamahal, ang umiiral sa mundo na ngayon, na nabubuhay, umiiral, pero hindi po talaga tunay na nabubuhay. Do you believe that? Many people exist but they don't really live. Marami po silang pera, they all have the money, resources, they have a good career, maganda yung kanilang career, they achieve their dreams, naabot nila yung kanilang pangarap, ngunit hindi lubusang masaya. They are not really happy. They are not really complete. Somewhere in their hearts, they are still empty and longing for something. They don't have true purpose and meaning in life. Hinahanap nila ito sa kanilang mga kasintahan, mga material na bagay, sa libingan at sa libangan at kung ano-ano pa. Pero they fall short. Hindi po sapat ang kahit anong meron sa mundong ito, mga kapatid. Huwag mong hanapin yung totoong joy mo sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa barkada mo, sa asawa mo, sa kasintahan mo, sa pera mo, sa trabaho mo. Hindi kaya niyang ibigay yung totoong joy ng puso mo. Si Jesus Christ lamang po ang totoong source ng joy. Try nyo, mga kapatid. Mawalan kayo ng lahat. But you only have Jesus. You will see that Jesus is enough. You are still complete in Christ. Jesus Christ can give you na isang buhay na kasiyasiya, buhay na kompleto, buhay na may purpose and meaning. Now, I'm not saying na buhay na walang problema at pag-iyak. I'm not saying that. No? Life, a problemless life. In fact, pagka ikaw ay naging mananampalataya,
marami ka pa rin ganyang mararanasan. No? Isa na po ako sa magsasabi, bilang pastor, baka iniisip niyo, walang problema yung pastor. Our pastor has no problem. Hindi lang halata. Ano? Marami po. Ano? Pero bakit tayo nakakapagpatuloy? Ano? Despite of the problems that we are facing, it is because Jesus Christ gives us joy. Jesus Christ is enough. Jesus Christ completes us. Sapagkat ang kumukompleto sa buhay natin ay si Jesus Christ. Kaya kahit wala tayong lahat, even though we don't have everything, we are still complete. We still have everything because of our Lord Jesus Christ. In this sense, natutupad kay Kristo yung pagiging hari. In this sense, Jesus Christ fulfills the king of the Old Testament, or being a king in the Old Testament. Ang trabaho ng hari ay pangalagaan, protektahan at sustinahan ang bawat pangangailangan ng kanyang nasasakupan. That's the job of a king, right? To sustain, to protect, and to take care of everybody that is in his kingdom. And can you imagine kung ang hari na gumagawa nito sa ating mga buhay ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Can you imagine if our King is the King of Kings and the Lord of Lords, the sovereign King of the universe, na kahit anong pagdaanan natin sa buhay, kahit anong pagsubok, kahit anong bagyo at lindol, kahit anong sakit at karamdaman, mayroon tayong hari na patuloy na nangangalaga sa atin kahit humarap po tayo sa kamatayan. Can you imagine that, mga kapatid? Sino pong hari, mga minamahal, ang kagaya ni Jesus? Sino pong hari ang pwedeng makapagbigay sa atin ng tunay na buhay? Si Jesus lamang po, mga minamahal. Wala na pong iba. Solus Christus. Mga kapatid, sa ating pong pag-aaral tungkol sa Solus Christus, nawa po, naunawaan po nating lahat na sapat po si Kristo para sa lahat ng ating pangangailangan. Jesus Christ is enough. Kaya po nasabi ni J.B. Green, pakinggan niyo po, and I quote, "As prophet, he meets the problem of man's ignorance, supplying him with knowledge. As priest, he meets the problem of man's guilt, supplying him with righteousness. As king, he meets the problem of man's weakness and dependence, supplying him with power and protection." And end of quote. Dear brethren, Jesus Christ is enough. Mga kapatid, si Kristo lamang ang makakagawa nito sa ating mga buhay. Si Kristo lamang. Solus Christus. Purihin po ang ating Panginoon. Let's all stand up.